Sa gitna ng Manila Bay, dahan-dahang naglalatag ng lambat ang 10 taong gulang na si June Ray. Sa bawat paglalayag ng bangka, umaasa ang bata na may mabibingwit na kahit ilang pirasong isda. Ba't ginagawa mo to? Para matulungan ko pang magulang ko. Wala pa sila pang pangbili ng pagkain po. Kaya nila pang ulam. Kasi nagbubuto na po sila. Ikaw hindi ka napapagod? Hindi po. Tapos anong pakiramdam mo pagkatapos mo magpalaot tapos may hawak ka ng pera? Masaya na po. May pangbigay po ako. Para makatulong po. Yung mga ibang bata dyan, naglaro po. Ako, pag magkapera ako, bibigay ko sa mama ko. Pati po sa mga kapatid ko. Kung gusto nila mga pera. Pero sa kanyang pagbabanat ng buto sa laot, may panganib na kailangan niyang harapin. Ang pagsisid ni June Ray. May mas malalim pa palang dahilan. Pag makakaipon po ako, tutulungan ko po kuya para makalakad na siya, para masaya na po siya. Hanggang saan ang kaya niyang sisirin para malamnan ang kumakalam na tiyan. Pagsikat ng araw, gatas at tinapay ang agahan ni June Ray Ronquillo. Hinihintay niyang maayos ng kapitbahay niyang si Bibet ang makina ng kanilang bangka na gagamitin sa paglaot. Ito lang yung mga kaburador lang ko ayusin ko tsaka ito. Ang sira naman ito ay balbula na lumuag ba. Ngayon, konti na lang din naman, okay na siya. Ito, buhatin na natin. Kagabi di tayo nakalaot po. Ito, kakarga na namin ito. Dahil hindi nakapangisda ng 3 araw, kailangan na raw nilang lumaot para kumita. Buhat, kuya. Buhat ko trigo. Buhat, kalalay. Oop. Ito po yung ginagamit naming bangka. Tapos ito din yung lambat na pinapag-area po namin. Dito po pepisto sa likod. Dito po ako umuupo. Tapos kung lumarga na po, dito ako po. Para makatulong po. Yung mga ibang bata dyan, naglaro pag bibigyan. Gusto nila mabigyan silang pera para ilaro lang nila. Ako, pag magkapera ako, bibigay ko sa mama ko. Pati po sa mga kapatid ko, kung gusto nila mga pera. Halos 1 taon na siyang sinasama ng kapitbahay na si Bibet sa paglaot. Masipag talaga siya, saka kursunada niya maglaot, ma'am. Bilib ako rin itong bata na to. Ini-spray niya yung magulang niya, yung mga kapatid niya doon. Kaya pag wala kaming huli, binibigyan ko si kwenta. Nangungulit siya minsan sa akin pag walang laot. Gusto niya talaga, porsigido talaga, ma'am, para kumita siya. Madalas din daw kasing gutom ang bata kaya pursigidong makapangisda. Pagdating sa isang bahagi ng Manila Bay, sinimulan na ni June Ray mag-arya o maglatag ng lambat sa dagat.
Ilang sandali pa, buong puwersa na itong hinila ng maliliit na kamay at braso ni Junrei. Umaasang makahango siya ng iba't ibang klase ng isda. Pero ilang saglit pa, Isirin mo to saya, Sir, sumabit Oo, yung lambat natin. sumabit po. Ito ay kukuha na natin to. So Sumabit. pagka ganyan sumabit, anong mangyayari? Papasisid ko po to kang Bisaya, yung si kuan, John Ray. Junrei po. walang alinlangang tumalon si Junrei sa tubig. At sumisid para ayusin ang lambat. Nang makuha ni Junrei ang nagbuhol-buhol na mga parte ng lambat, dahan-dahan niya itong inayos. Sa pag-aaral, nakasugat na. Tapos magkasusugat ka naman, mabalik na naman. Ay, hindi natatapos yung paggaling ng sugat. Maya-maya pa, kinuha ni Junrei ang ilan sa mga isdang pumasok sa lambat. Kabasi, yung si Banak. Masaya ka. Oo, may huli na po kami. Alam ni Junrei na delikado ang paghahanap buhay sa dagat. Sumisisid siya sa lalim na 15 talampakan ng walang kahit anong safety gear. Pero ito lang daw ang tanging paraan para may maiuwi siya para sa kanilang pananghalian. Wow, may pang-ulam na tayo. Pagbalik sa dalampasigan, wala pa sa kalahati ng batya ang huli ni na Junrei at Bibet. Kaya nagpasya na lang silang paghatian ang mga nahuling isda. Anong gagawin mo dyan? Bibigay ko po sa magulang ko. Ate po kami Yan, bibigay. at okay lang sa akin para may kuan siya. May ulam naman doon sa bahay, huli namin kanina. Hindi nyo na pwede pagkakitaan to? Hindi na, okay na yan. Safe na po umuwi, kaya bibigay ko na po sa magulang ko. Agad na pinili ni Junrei ang mga huli nilang isda para malinisan. Nagpapahinga naman din po. Papahinga para sa mamaya naman para hindi mapagod sa paglalaot. Sa kamay po, masakit. Sa ligwat, tapos sa kahatak. Nangangalip po kamay ko.
May mga sugat din siya mula sa pag-aayos ng lambat sa ilalim ng dagat. Bago umuwi sa kanilang bahay, inabutan ni Bibet ng 50 pesos ang bata. 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50.